Yung iba sa inyo naiinip, guys. Naiinip kayo sa mga pagbabago, no? Parang um, nararamdaman ko na you're trying to manifest for money, abundance, pero parang naiinip kayo, parang sinasabi nyo, Kapiksi, bakit ang malas-malas ko pa rin? Bakit hindi pa rin umuunlad yung buhay ko, ganyan. You may have blocks, some kind of blocks somewhere, especially kung sa negosyo, guys, masyado kayong nakafocus sa competition. Pero you have to change, mga kapiksi. Magbabago din yan. And you have to change the pattern of your thoughts, your assumptions. Instead of focusing, yung iba sa inyo kasi, lalo na kung meron kayong competitors, hello mga kapiksi, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamangit ng ating episode for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong September to October para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards, guys. Hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Capricorn. So, ito yung energy ng Moon, mga kapiksi. Nasa baba siya ng deck. Kaya naman, hanapin natin yung energy ng Capricorn. So, Capricorn, kayo ay na-represent ng King of Pents sa ating spread. Combination, guys, ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung new moon, guys, ngayong September ay sa September 14. Tapos yung next na new moon naman ay sa October 14. So, ang reading na to ay para sa period na yan, mga kapiksi. Meron tayong presence dito ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring you may be dealing with an air sign, mga kapiksi. Or maaring may air kayo sa inyong natal chart. For some of you guys, no, parang merong magbabalik sa inyo. Someone ghosted you, may nang ghost sa inyo. Merong nanlamig sa inyo. Or pwedeng tinakasan kayo nito sa pera, guys. If, let's say, for example, meron kayong kaibigan or kakilala na nangutang, tapos tinakbuhan kayo sa pera, tapos parang binlock kayo or ayaw kayong kausapin, nahirapan kayong singilin sila sa utang nila, mga kapiksi. Maaari itong magparamdam sa inyo kasi ito'y nakukonsensya and maaari siyang magbayad sa iyo, no? Magbigay ng, pero pwedeng partial, no? Ibig sabihin parang hindi niya fully mabayaran yung kanyang 100% na inutang, pero unti-unti magbabawas siya ng kanyang utang sa iyo. So, ibig sabihin magbabawas ng utang, magbabayad ng utang, ganyan. So, magbabayad siya ng utang sa'yo paunti-unti, mga kapiksi, kasi ito ay ng konsensya. Hinuusig siya ng konsensya niya. And alam niya naman yung kasalanan na nagawa niya. At saka gusto niyang i-restore din yung inyong relationship, no? Lalo na kung, let's say, for example, magkaibigan kayo, ganyan, or magkapit-bahay kayo. Gusto niyang i-restore yung magandang pagsasamahan nyo dati. Kaya ito'y magbabalik at magpaparamdam and magbibigay ng bayad. For some of you, kung kayo ay may partner or specific person, tas hiwalay na kayo, tapos may mga anak kayo, maaari itong magparamdam sa inyo, tas magbigay ng sustento naman, okay? Especially kung may mga anak kayo, tas hiwalay na kayo, tas matagal na siyang hindi nagpaparamdam sa inyo, pinabayaan na kayo ng mga anak nyo, maaaring magparamdam ito sa inyo, mga kapiksi, and magbigay naman siya ng sustento para sa kanyang mga anak. Maaari din magbukas yung pintuan ng communication sa inyo. Pwedeng mag-sorry ito, magbigay ng apology, ganyan, sorry. Tapos doon, maaaring magsimula yung connection nyo. Not necessarily magkakabalikan, pero at least magkakabati kayo, magkakaayos kayo. Parang civil, no? Civil na relationship for the sake of your kids, mga kapigsi. For some of you naman, guys, no, parang may mga sikreto kayong malalaman. Marites, ganyan. Parang may mga sikreto kayong malalaman, no? Sa trabaho nyo, most likely. Parang meron kayong madidiscover sa trabaho nyo, sa workplace nyo, na maaaring maging, ano siya,
stepping stone para umunlad yung iyong career. Parang may mga madidiscover kayo ng mga bagong kaalaman, bagong skills, ganyan, na pwedeng mag-contribute naman sa inyong success and growth sa inyong pagtatrabaho. So, that's something that you should look forward to, mga kapiksi. Yung iba sa inyo naiinip, guys. Naiinip kayo sa mga pagbabago, no? Parang nararamdaman ko na you're trying to manifest for money, abundance, pero parang naiinip kayo, parang sinasabi nyo, kapiksi, bakit ang malas-malas ko pa rin, bakit hindi pa rin umuunlad yung buhay ko, ganyan. You may have blocks, some kind of block somewhere, especially kung sa negosyo, guys, masyado kayong nakafocus sa competition. Pero you have to change, mga kapiksi. Magbabago din yan. And you have to change the pattern of your thoughts, your assumptions. Instead of focusing, yung iba sa inyo kasi, lalo na kung meron kayong competitors, either sa trabaho or sa negosyo, parang mas nakafocus kayo sa kanila. Okay? So, baliktad, dapat you should, take your power back and focus on yourself, focus on becoming a better version of yourself, focus on bettering yourself, your service, your products, kung kayo ay negosyante, kung kayo naman ay nagtatrabaho, bettering your performance, ganyan, dapat mas nagfo-focus kayo sa sarili nyo, mga kapiksi. And eventually, guys, matatamasan nyo rin yung mga rewards, mga pagbabago and rewards na hinahanap-hanap nyo or inaantay-antay nyo sa buhay. So, i-claim nyo na to, i-mind nyo na tong mga pagbabago na to, mga kapiksi. Uunlad din yung buhay nyo, pero wag kayo masyadong mainip, guys. Yung iba naiinip, nararamdaman kayong pagkainip nyo, pati dito sa cards, naglalabasan siya. So, wag masyadong mainip, guys, no? Just practice the attitude of gratitude. Always be grateful sa lahat ng blessings, and definitely matatamasan nyo rin yung mga rewards na para sa inyo. Alright? So, wag mainip. Just keep on persisting, mga kapiksi, hanggang sa makita kayo ng posibleng resulta or positive na resulta sa buhay nyo. Alright? Hindi yan minamadali. It's a process na kailangan pagsikapan, pag-effortan, no? Hanggang sa ma-achieve nyo yung success para sa inyo, guys. Alright? Okay, so comment down below, Capricorn, if nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. Tingnan natin tong additional mensahe para sa inyo, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong ating video sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan, and marami kayong matututunan, guys. Magbibigay din ako ng one free pampaswerte subliminal until September 31. So, mag-avail na kayo. Mayroon din tayong email coaching, mga kapiksi, manifest your desires using the law of attraction. If mayroon kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and career, pwedeng love and relationship, money or career, magpabook lang kayo ng coaching session with me, guys. Mag-send lang kayo ng email, alright? So, ito yung additional na message para sa inyo, guys. Don't let pride get in your way. So, wag tayo masyadong mahilig sa fried chicken. Okay? So, yeah. Wag natin masyadong, alam nyo yun, parang, wag masyado tayong ma-fried chicken, mga kapiksi. Kailangan nakatuntong pa rin sa sa lupa ang ating mga paa, mga kapiksi. Yung iba sa inyo maaaring masyado na kayo nagiging ma-ego, proud of yourself, ganyan, parang becoming over the top, masyadong mataas, for some, okay?
ayaw natin na ganun yung ibang tao sa atin, 'di ba? So dapat tayo, wag din tayong ganun sa ibang tao, mga kapiksi. Alright? Be magnificent without being plain too much, mga kapiksi. So, kumbaga ilagay lang sa moderation, mga kapiksi. It's okay na pakinggan mo yung ibang tao. It's okay na pakinggan mo din yung sarili mo. Do what you want, di ba? Pero, kumbaga, i-balance lang natin. Ilagay lang natin sa moderation ang lahat, mga kapiksi. Self-esteem is good. Vanity is not. Huwag tayo masyadong exage, mga kapiksi, no? Too much of something is bad, too less of something is bad din. So, again guys, 50-50 lang. Balance lang, mga kapiksi, sa lahat ng bagay. Everyone is equally important. Lahat tayo pantay-pantay, no? Lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng universe, sa mga mata ng Diyos, mga kapiksi, pare-parehas tayo. Okay? We're not above anyone else. We're not below anybody else. Lahat tayo pantay-pantay, mga kapiksi. Alright? For some of you, creative urges should be followed. Work some magic. So, if meron kayong mga urgent or mga priorities na kailangang gawin or asikasuhin sa buhay, i-focus nyo yung attention nyo doon para ma-accomplish nyo and para matapos nyo yung mga gawain nyo. And ma-fulfill nyo yung mga desires nyo. For some of you, a friendship may be ending now, no? So, pwedeng ito, yung nakita natin na sa feeling ko nga, diba, sabi ko sa inyo, maaring meron kayong kaibigan na magre-reconnect sa inyo, magbabayad ng utang, pero yung iba sa inyo parang hindi nyo na sila bibigyan ng second chance sa buhay nyo. Okay lang naman, depende naman yun sa inyo, mga kapiksi. Pwedeng wag nyo na silang i-entertain, pero patawarin nyo na kasi iba naman yung issue ng or topic ng pagpapatawad. Pero don't let them take advantage of you again, 'di ba? Yun kasi yun eh, kaya yung iba parang dumidistansya sila kasi ayaw na nilang masaktan ulit or pinoprotektahan nila yung sarili nila, and that's fine. That's very, very fine, mga kapiksi, no? Whatever you feel is comfortable para sa inyo, do it, mga kapiksi. Hindi mo kailangang makisama sa ibang tao just for the sake of pakikisama kung hindi naman tama yung ginagawa nila sa inyo. Alright? Okay, so comment down below, Capricorn, if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. Ito yung ating ano to? Anong reading to? Yung last reading natin. Panoorin nyo na kung hindi nyo pa napapanood. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.